Boss Albi, ayoko sanang pangalanan kita pero masyado na rin akong naiipit at hindi mo ako pinapansin. Boss, I'll take this opportunity, saksi ang lahat ng mainstream at social media. Pakibayaran naman yung utang mo sa akin. Maawa ka naman sa pamilya ko. May buntag mga higala. Guys, good morning. Napanood ko po sa huling video ni Arnie Tevez na nag-umpisa na po siyang maningil ng utang ng mga kaibigan niya na may utang sa kanya. Ano ba ang mensahe nito, guys? So, para sa akin, ito ang umpisa ng resulta ng pagdeklara kay Arnie Tevez as terorista. Nararamdaman na ni Arnie Tevez ngayon ang hirap dahil sa pagdeklara sa kanya ng ating gobyerno na isa siyang terorista. Panuorin natin guys ang buod ng video para maintindihan nyo rin at makita at madinig. Boss Albi, ayoko sanang pangalanan kita pero masyado na rin akong naiipit at hindi mo ako pinapansin. Boss, I'll take this opportunity, saksi ang lahat ng mainstream at social media. Pakibayaran naman yung utang mo sa akin. Maawa ka naman sa pamilya ko. Oh. Yung pera natin sa negosyo na magkasosyo tayo, kahit mamayang konti na yun, pag-usapan na lang natin, pero yung personal na utang mo sa akin, pakibayaran naman. Anyway, nagpaalam ako kay Ma'am Nikki through text, hindi nyo na ako sinasagot. Alam mo, boss, kung paano kita sinilbihan. Alam mo kung paano ko binuwis yung buhay ko para sa'yo. Ako pa nag-bodyguard sa'yo sa Marawi dahil wala kang bodyguard. Ako pa nang hiram ng helicopter para may sakyan tayo. Dahil sabi ko, mag-coach lang tayo, but I was conscious about our safety. Kaya minarapat ko na makahanap ng mahirap na helicopter doon, masakyan natin nung pumunta tayo sa Marawi. Sabay ngayon, iiwanan mo ako sa ere. Yung hiram mo sa akin noong December pa, sabi mo, babayaran mo na 1 linggo. Ngayon, hindi mo ako binabayaran, hindi mo man lang ako tinext, hindi mo man lang ako kinumusta kung kumusta na ako. Alam mo, boss, nakakaiyak. Nakakaiyak dahil tinuring kitang boss, tinuring kitang kaibigan, pero binaliwala mo ako. Noon ko pa sinasabi sa mga naunang vlog ko guys na ang pinakamaganda na gagawin ni Arnie Tevez bilang payo ko sa kanya, bilang kababayan ko, at sa totoo lang, ang mga naunang Tevez na politiko sa amin sa Negros Oriental noon ay minahal naman ng mga tao, mabuting tao naman. Kaso lang pagdating sa kanya ay matunog na po ang pangalan na isa siyang mamamatay tao at marami ang pinatumba. Ayon po yan sa mga karamihan na kababayan namin doon sa Negros, yun po ang paniwala nila. So, pinayuhan ko pa rin po si Arnie Tevez noong umpisa pa lang na umuwi siya at harapin ang kaso niya. Yan po ang pinaka-the best. Kasi magtago man siya, kaya lalong mas naging guilty siya sa paningin ng ibang tao dahil nagkaroon siya ng plea of guilt. Nagtago siya. So, ito mas lalong maniwala ang tao na siya talaga ang nagpapatay kay dating Gobernador Ruel Digamo. At kung hinarap niya ito, ang kagandahan nito ay maaring hindi pa siya madeklarang terorista noon. Magamit niya yung kanyang assets, yung kanyang connection at ang kanyang pera para labanan ang kaso. Kaso lang ngayon, sa sitwasyon ngayon, iba na, ay ayaw niya talagang umuwi. At umpisa pa lang ito ng paghihirap ni Arnie Tevez sa kanyang pagtatago sa kaso na isinampa sa kanya. Maaring kung umuwi din siya, hindi din siya matanggal bilang congressman. Kasi nandito siya sa Pilipinas at ang dahilan na lang ng hindi niya pagdalo ay malamang yung makulong siya. Nasa loob siya ng kulungan. Si Senador Laila de Lima ay nakulong din nung panahon na siya ay senadora, pero hindi naman siya tinanggal bilang senador. Nanatili pa rin siyang senador. So, ganun din ang prinsipyo or konsepto na i-apply dapat kay Arnie Tevez. So, alam ko unti-unti nang maramdaman ni Arnie Tevez. Kaya nga naniningil na siya ng utang, na may utang sa kanya, na kaibigan niya. So,
ang pag-usapan natin guys kung posible ba nababayaran sa panahon ngayon. Sa tingin ko, maliban lang kung si Mayor Albi Benitez ay baliwalain ang batas, yung pagdeklara sa kanya na terorista. Then, bayaran niya ang utang niya kay Arnie Tevez. Pero, kung isipin niya ang batas na maging kasangga niya rin ito at maging maaring dahilan na hindi siya magbayad, justifiable yun. Kasi kapag nagbayad si Mayor Albi Benitez ng Bacolod kay Arnie Tevez, ay ipinagbawal po yan ng anti-terrorism law. So, maaring ma-classified po siya as supporters or financial supporters ng isang tao na dineklarang terorista. At ang punishment pa naman dito ay malaki, reclusion perpetua o mahabang pagkakulong. So, kung titingnan natin guys at susumahin, ito ay pabor kay Albi Benitez na huwag magbayad. So, maaring makwis na ang bayad niya kay Arnie Tevez nang dahil dito sa pagdeklara kay Arnie Tevez bilang terorista. So, kung kayo naman kay Albi Benitez, kung magbayad kayo kay Arnie, ay makukulong naman kayo. Kahit pasabihin nyo na ang binigay nyong pera ay utang nyo sa kanya. So, sabi ko nga, hindi ko pa napanood ang interview kay Albi Benitez, pero malamang ito ang gagawin ni Albi Benitez sa sitwasyon na ito. Hindi siya magbabayad dahil may batas na nagsasabi na bawal siyang magbigay ng pera sa taong idineklarang terorista ng ating bansa. So, kawawa si Tevez dito. Hindi maging heaven ang kanyang pagtatago. At lalong pahirap na pahirap siya sa bansa na kung saan siya nagtatago. So, ang huling info natin guys ay may koneksyon na siya sa local warlords doon sa bansa na kanyang tinataguan. At gaano ba katibay itong kanyang connections? Paano ba ang diskarte ng gobyerno para si Arnie Tevez ay talagang obligadong mapauwi? Sa mga discarding orthodox guys, sa mga uso sa Mindanao, hindi ito ayon sa batas. Para mapalutang mo ang tao, ay kapag nagtago siya at may kasalanan sa iyo, ay birahin mo ang pamilya niya. Mga inosente niyang pamilya ang tirahin mo para makaganti ka. So, iyon po ang karamihang diskarte na ginagawa sa Mindanao ng iilan, hindi naman lahat. So, hindi ko po ito sinasuggest sa pamilyang Digamo. Sa tingin ko naman, ang pamilyang Digamo ay sumusunod sa batas at naniwala sa ating hustisya dito sa Pilipinas. So, talagang ang paraan lamang ay ipitin si Tevez para po mawalan siya ng budget. At si Tevez naman, kapag sumisikip ang kanyang budget, ay mamaluktot din para humaba-haba ang kanyang pagtago sa East Timor. Kung may kukunti siyang pera, mag-i-invest siya para kanyang paikutin doon sa lugar na iyon. Pero again, hindi ito magre-resolve sa problema na kinakaharap niya. Ang ibig ko sabihin, hindi ito ang maglilinis ng pangalan niya. Pero kung hinarap niya sana yung kaso niya rito sa Pilipinas, una, hindi siya madeklarang terorista. Pangalawa, hindi siya matanggal bilang congressman. At pangatlo, may posibilidad na malinis niya ang pangalan niya kung gagamitan niya ito ng impluwensya at pera. At kung sa tingin niya na inosente siya. So, yun lang. Ang buod ng vlog ko na ito guys ay ang mensahe ng pagpaningil ni Tevez sa mga may utang sa kanya na kaibigan niya ay tanda po yan na naramdaman na ni Arnie Tevez, ang paghihirap dahil sa pagdeklara sa kanya na siya ay isang terorista. So guys, hanggang dito lang ako at maraming salamat sa patuloy niyo pagsuporta at pag-subscribe at pagsubaybay sa aking maliit na YouTube channel. Ika nga, wala namang vlogger na nag-umpisa sa milyones kaagad ang followers. Lahat yan nag-umpisa sa 1 hanggang naging 100,
1,000 at ang pataas ng pataas. So, muli, sana sa mga hindi pa, sa mga bago pa lang, hindi pa nagsasubscribe sa aking channel, ay tulungan nyo ako at mag-subscribe kayo sa aking Latigo Vlog na YouTube channel. Hanggang sa muli guys, maraming salamat. Bye-bye. Hi. Oh, shout out everyone. We'd like to request everyone to support. Walang iba kundi Latigo Vlog. Yan, ito po si Jay ng Jay Brothers. Thank you, Kuya. Thank you guys. Thank you guys. Thank you.